Hala sa mga empleyado, higit na pinag-iibayo ng Kapitolyo. At tampok ngayong edisyon, ang kasaysayan ng paglaban sa kahirapan ng mga taga-Sitio Sugikay, Barangay San Juan sa Bulalakaw. Tutok lang po ibibigay namin na detalye ng mga balitang yan, makalipas lamang ang ilang palaala. Sa tuwing ikaw ay naninigarilyo, sinisira nito ang iyong katawan. Ang paninigarilyo ay unti-unting sumisira sa mga importanteng organ at tissue, sa puso, sa baga, sa bibig, ngipin at lalamunan, at sa utak. Ang paninigarilyo ay sumisira ng buhay. Itigil ang paninigarilyo ngayon. Huwag maging pasaway. Tigilan mo ng paninigarilyo. Bilang isang Mindoreño, boss, kaya mo yan. Pagtyaga ang sikreto, sulong kilos Mindoreño, huwag tamad kalimutan, aksyon ang kinakailangan sa pag-angat ng ating buhay. Pare ko ating samantalahin, oras ay huwag nating sayangin, ay dapat paganahin sa mga programang tunay na kailangan natin. Sa mga programang kailangan natin. Kilos na Mindoreño, kilos na Mindoreño, sa kamay mo pagkasenso, ang pagkasenso, ang pagkasenso, maging bahagi ng pagbabago. Hindi bukas, ngayon na simulan mo. Kaligase huwag sirain, yamang agrikultura palaguin, turismo at kawayan, edukasyon dapat na tutukan. Kapit-pisig Mindoreño, nasa kamay mo pagkasenso, maging bahagi ng pagbabago. Hindi bukas, ngayon na simulan mo. Bukas, ngayon na simulan mo. Kapit-pisig Mindoreño, nasa kamay mo pag-asenso, maging bahagi ng pagbabago. Hindi bukas, ngayon na simulan mo. Sa pagbabalik ng Kapitolyo para sa mamamayan, nakamit ng Calapan City Division ang unang pwesto sa individual category sa ginanap na Regional Press Conference sa Tagaytay City noong Pebrero 1 hanggang 3. Ayon kay Education Program Supervisor Ani Handusay, sa 21 taong paglahok ng Calapan City Division sa Regional Press Conference, ngayong taong 2012 lamang nito nakamit ang naturang karangalan. Sa 105 estudyanteng nagmula sa sekundarya at elementarya na lumaban sa iba't ibang kategorya sa press conference, 61 mag-aaral mula sa sekundarya at elementarya ang nanalo sa individual category na nakatakdang lumaban sa national competition sa Puerto Princesa City, Palawan sa Abril 9. Nagpahayag naman ng kagalakan si Calapan City Schools Division Superintendent sa pagkapanalo ng mayorya ng mga mag-aaral na lumahok sa naturang Regional Press Conference.
Kabilang sa mga napanalunang kategorya sa individual ang news writing, editorial writing, feature writing, sports writing, copy reading, photojournalism at collaborative. Sa paglahok naman sa national level, sinabi ni Education Program Supervisor Dakila Aklan na pipilitin ng Department of Education na sagutin ang registration sa national level ng mga nanalo upang makagaan sa gastusin ng mga lalahok sa National Press Conference. Samantala sa may 60 estudyanteng ipanlalaban ng koponan ng Calapan City. Pagbati sa mga ito ang ipinaabot ng punong lalawigan. Well, gusto ko lang batiin yung Calapan City Division. Naging overall champion siya sa individual category ng Regional Presscon. At lalaban sila sa national level na gagawin sa Puerto Princesa. So, sa mga Mindoreño, palagay ko tuloy-tuloy talaga ito swerte natin, kaya samantalahin na natin. At pagdasal natin yung mga kasama natin at talagang tuloy-tuloy itong pagdating sa atin ng mga biyayang nanggagaling sa taas. So, congrats at good luck sa laban nyo sa national. Ang pagsunod sa pulisiyang pinaiiral sa loob ng isang organisasyon ay mahalagang maipatupad sapagkat dito nakasalalay ang pagkakaroon ng maayos na pamamahala at paggamit sa iisang direksyon ng isang organisasyon. Ito ay walang pinag-iba sa Kapitolyo kung saan sinisikap ng kasalukuyang administrasyon na makasunod sa mga pulisiyang pinaiiral dito. May balita dyan si Ruby De Castro. Ang pagiging responsableng empleyado, disiplinado at organisado sa pagtupad ng mga ito sa kanilang tungkulin sa kanilang mga tanggapan sa pamahalaang panlalawigan. Dito sumentro ang oryentasyon para sa mga casual at contractual ng pamahalaang panlalawigan na isinagawa ng Provincial Human Resource and Management Office na ginanap noong Pebrero 1 sa Capitol Square. Ayon kay PHRMO Officer Elisa Opaala, hindi simple lang ang pagiging empleyado sa Kapitolyo. Manapay kalakip ng pagiging empleyado nila ang pagsunod sa mga regulasyong itinatadhana ng batas at ng iniakdang pulisiya ng pamahalaang panlalawigan. Ulitin ko po ang ating pong oras ng pagpasok, talagang dapat po ay 8 hours a day. Dapat po gano'n. At kung hindi naman po kayo makapasok na 8 hours, ilagay po natin ang tamang oras sa ating time card. Kaya sa bagay po, yun na, ulitin po, pagdating naman po yung biometric natin, wala na po tayong problema. Kasi hindi nga po pwedeng gayahin yun. At kayo po ay nakikiusap po kami, kung magsasabit naman kayo ng mga papel sa amin, kukumplituhin nyo naman po, para hindi mapending yung mga payroll nyo, minsan babalik-balik, sabi bago sisisi na bakit natagal sa amin. Kung kumpleto lang po yung sinasabi ninyo, wala po magiging problema sa amin, yung 5 minutes pwedeng makuha yung payroll, siguro alam naman po yun. Hindi kami nagpipending ng papel, unless na may problema. Pagka po yun ay may nakarating sa amin na reklamo, yun po ay talagang dapat namin aksyonan. Kasi nga ay mahirap po yung lumala ng mga ganung reklamo. So kami po nakikiusap na muli sa inyo na sana po ayusin naman natin ang ating mga trabaho at ang ating mga kung ano po nakaatang sa ating gawain sa mga tanggapan natin. Upang magkaroon ng komprehensibong pagpapatupad nito sa mga empleyado, ipatutupad ang ilang mga pagbabago sa sistema ng operasyon ng Kapitolyo para sa mga casual at contractual employees. Ilan sa mga ipapasok na pagbabago ay ang pagkakaroon ng biometric system para sa pagta-time in at time out ng mga empleyado upang maging pareha sa mga ito. Pagsusuot ng uniforme o kung hindi man ay disente at naaangkop sa isang empleyado ng gobyerno at ang pagdidisiplina sa mga ito sa malimit na paglabas ng Kapitolyo sa oras ng trabaho, hindi naman nauugnay sa trabaho. Samantala, ipinahayag ni Ginang Paala na ginagawa ng paraan ng pamahalaang panlalawigan na mabigyan ng PhilHealth insurance ang mga casual at contractual na wala nito at hindi nasasakop bilang benepisyaryo ng kanilang asawa o kapamilya. Ito ay bilang dagdag insentibo na rin ng administrasyong umali sa mga naturang casual at contractual. Ang gawain ay pinangunahan ni PHRMO Officer Elisa Opaala at Provincial Health Unit Manager Marites Santiago. Minsan sa buhay ninanais nating bawat magustuhan natin ay ating makuha. Bawat hangarin ay magkaroon ng katuparan. Hindi mawala ang pagkainggit sa kapwa.
At hindi na rin natin naaalalang magpasalamat at masiyahan sa kung anong meron lang tayo at pagyamanin ito. Palagi nakabantay sa kung anong meron ang kapwa ay dapat na magkaroon din ang sarili. At kapag hindi natupad, pakiramdam ay aping-api na sa mundo. Subalit nararapat nga bang palagi na lamang tayong nakatuon sa paghahangad na magkaroon ng kung anong wala tayo? Hindi ba maaaring tayo naman ang tumingin sa mga taong naghihintay ng ating pagkalinga at pagtulong? Ang makapagbahagi ng kung anong meron tayo na wala ang ating kapwa. Tunghayan po natin ito. Ano po, pag malakas ang alon at tagbagyo, nagtitiis kami sa mga kamuting kahoy, mga buko, ganun lang ang buhay namin. Siya si Aling Maring, 50 taong gulang at may 9 na anak. Isa si Aling Maring sa mga taga-Sugikay na kapag kumikita ng kaunti ang asawa ay tumatawid sa dagat mula sa isla ng Sugikay patungo sa aplayan ng Barangay San Juan, Bulalakaw. Ang trabaho ng kanyang asawa, naninisid na lamang dagat, manguha ng sihi sa may sasahan o di kaya sa bakawan. Kapag may nakuhang sihi, inilalako niya ito at ibinebenta ng 10 piso kada kilo. Nabuhay po ng asawa ko ay sa dagat lang, nangingisda, naninisid ng mga sihi. Kung meron siyang kita, binibinta namin dito sa baryo ng Bangkal dahil may namimili. 10 piso isang kilo. At ang anak ko naman po ay pumapasok dito sa Bangkal, elementary school at saka sa high school. Ang siste, kapag malakas ang alon, walang mahuli ang mga mangingisda dito sa Sugikay. Hindi makatawid mula sa kanilang isla upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas at pangulam. Dahil walang pagkain, ang mga taga-Sugikay nararanasan ng kanilang pamilya ang hindi dapat maranasan, lalo na ng kanilang mga anak. Pag malakas ang alon at tagbagyo, is kami sa mga kamuting kahoy, mga buko, ganun lang ang buhay namin. Walang maibiling bigas. Umiinom kami ng tubig ulan. Halos pareho rin ang nararanasan ni Irene Benaventura, 32 taong gulang at may 4 na anak. Kapag maganda ang panahon, kumikita ang kanyang asawa sa pangingisda. Subalit kapag masama ang panahon, wala silang magawa kundi ang magtiis sa kung anong pwedeng kainin sa paligid. Kuminsan po, pag malakas ang alon at masamang panahon, hindi po makapagpalaot yung mga asawa namin. Kaya kami medyo nakakaranas ng hirap kasi wala po kaming kita, walang pambili ng mga minsan ng pagkain. Dagat ba yun? Opo, dagat po. Tatawid talaga kami. Namamasahe kayo sa bangka? Opo. Magkano pamasahe mula doon sa... Pag sa amin po ay 20 kaming matatanda. Pag sa mga estudyante po ay 15 po yun na balikan na po yun dito. Balikan? Opo. Ay, 4 yung anak mo, di ano yun? 50, sobra. 30, 60. Opo, 60 po sila. Balikan yun. Opo. Ay, paano nga pag wala kayong kita? Kuminsan po, pag walang kita, hindi po nakakatawid, hindi nakakapasok yung mga bata. Sa kabila ng ganitong buhay, ang mga taga-Sugikay hindi nawawala ng pag-asa na may isang Samaritano na magkukusang tumulong sa kanila. Kaya naman laking pasasalamat nila sa programang SIKAD na mismong ang punong lalawigan ang may inisyatiba na ilunsad ito para sa mga katulad nilang kapos sa mga pangunahing pangangailangan. Ngayon ko lang po yun makikita si Gob. Gob, maraming pong salamat at makikita ka na namin personal dito sa aming baryo. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa inyo at kami ay inyong binibigyan ng pansin sa aming kahirapan. Sana po wag kayong magsawa sa aming tumulong. At maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Gobernador, sa inyong malaking tulong na dumating sa araw na ito. Makakatulong po sa aming mga kabarangay, sa aming kahirapan. Malaking tulong po yun. Malaking tulong po yun para sa aming mahihirap. Ay malaking pasasalamat dahil pinangungunahan niya ang programa na ito na talagang para yung programa talaga po ay makarating talaga po sa mga liblib na puok at sa mga taong mas nangangailangan. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang malaking pagkalinga sa aming mga katutubo. Layunin ng SIKAD na babawasan ang bilang ng mga mahihirap sa lalawigan at magsilbing sentro para sa pagbubuklod ng lahat ng pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at magtulong-tulong na maipagkaloob ang mga pangunahing pangangailangan ng mga matutukoy na mahihirap na pamilya.
At kasama nga sa unang 7 barangay na natukoy sa bayan ng Bulalakaw, ang Barangay San Juan, ang barangay na nakasasakop sa Sitio Sigikay. Nakikita po namin na ngayon ang ating pamahalaan ay talagang sincero po na tumulong sa aming mga katutubo, lalo na po sa amin lupaing ninuno. Kaya napakaganda po itong binuo na ito, itong sikad, na sana po ito ay magpatuloy at ang mga member bilang kami po ay mga katutubo ay makiisa upang magtagumpay po rin ang programa na ito. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Sa mga hindi po nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Oriental Mindoro KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, ugaliing mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Thea Calisan de Leon, dalangin ng sambayan ng Mindoreño, naway patuloy na bumuhos ang mga biyaya sa ating lalawigan.